A day in my life as a probinsyanong Bicolano. Sa wakas ay uminit na nga dito sa aming probinsya. Ngayong araw ipapakita ko sa inyo ang araw-araw kong ginagawa dito sa amin. Dumating pala ngayon ang brother-in-law ko. Hindi ko talaga mga mare na-expect na mag-iinit dito sa aming probinsya. Kala ko nga mga mare ay patuloy na mag-uulan buong buwan ngayon ng Disyembre. Kabilang banda nga pala ay medyo makulimlim or madilim pa. Kaya naman nga sobrang saya ko ngayon. Medyo tinanghali nga ako ngayon ng gising mga mare. Hindi na muna ako nag-almusal at inuna kong pakainin tong mga manok ko. Palapag ko lang nga muna sila pinakain. Dahil nga kung nanonood ka ng vlog ko, alam nyo yan. Sira nga ang pinagkukuhaan namin ng tubig. Kaya pahirapan talaga sa pag-igib ng tubig dito sa amin. Hindi ko mahugasan yung kainan nila, yung feeder ba. Kahit yung iniinuman nga nila, ay hindi ko pa malinisan ngayon. Kayong mag-alala mga mare, nililinisan ko talaga yan. Kataon lang nga ngayon na nasira nga talaga yung pinagkukuhaan na namin ng tubig or yung puso. Hindi ko nga mga mare na malayan na naubos na yung pagkain nila. Habang kumakain nga yung mga alaga kong mga manok, naisipan ko nga itong lagyan nga ng mga talim. I mean yung pangtusok nga kasi ilalagay ko sila sa pambakod. Matagal ko na nga pala ito mga maring gustong ilagay kaso sobrang ulan talaga dito sa amin. Iisang buwan na baga mga mare ditong ulan ng ulan sa amin. Walang tigil talaga ka bumabaha na sa ibang parte dito sa amin. Puno nga pala yan ng bayabas mga mare. Binigay lang nga yun sa akin ni mama panglagay nga sa bakod. Nanggaling pa nga ito mga mare sa bundok kung saan sila mama nakatira. Bakod ko nga yan mare dun nga sa may parteng likod ng kapatid ko. Sa likod ng may bahay niya. Kung naaalala nyo nga yung net na nilagay ko dati doon sa kubo ko or doon sa mga garden ko. Nang gagamitin ko para hindi nga makalusot itong mga manok na ito. Diyan lang nga sila sa paligid ng bahay magagala-gala. At kung makikita nyo nga mare, sobrang putik na 'di ba? Ayan o, basang-basa kasi ulan talaga ng ulan dito sa amin. Sana nga ay matigil na itong kauulan na ito. Siya nga pala mga mare, may namatay na isang sisiw dyan. 12 yan na binili ko. Dahil nga sa kauulan at malamig dito sa amin. Bawasan nga ako ng isang sisiw, bali 11 na lang sila. Mga maliliit nga palang mga sisiw, tinatawag yan na Rhode Island. Itong dalawang mag-asawa na may balahibo ang paa, ang tawag dyan ay Brahma. May apat pa pala ako mga maring malalaki ng mga manok. Yung kulay itim nga tinatawag yan na Black Astrolorp. May dalawa din pala akong tinatawag na Decal Brown Chicken. At alam nyo baga mga mare, nabili ko yung 12 na manok na yan, yung kulay red na yan. Day old pa lang sila, sobrang liliit pa talaga. Hindi ko akalain na makakasurvive sila at maalagaan ko rin. Kaya nga pala mga mare, kung hindi ko sa inyo nasasabi, nangingitlog na pala yung Brahma kong mga manok. Medyo nalungkot lang nga ako kasi hindi naglilimlim nga yung hen chicken ko. Gusto ko rin nga makaparami ng Brahmang mga manok. At eto na nga mga mare, natapos na nga ako sa paglalagay ng talim dyan sa itatahidok ko or yung pambakod ko. Diyan ko pala sila ilalagay sa parte niya na wala pang hollow blocks. Ngangamba rin kasi ako mga mare na makatawid sila sa kabilang bakod. Marami pa naman akong natirang mga net or yung lambat na ginamit ko dati. Sobrang saya ko nga ngayon mga mare kasi nga ito gumana na yung puso namin. Dumating na kasi yung brother-in-law ko galing sa trabaho. Sobrang saya din nga ng kapatid ko kasi makakagamit na talaga kami ng tubig sa sobrang tagal talaga. Ngayong araw ay malilinisan ko na rin yung kainan ng mga manok at inuman nila. Kaya nga pala mga mare, hindi nakauwi yung brother-in-law ko nung Christmas kaya nalungkot talaga ang kapatid ko. Hindi kasi siya pinayagan sa trabaho na makapag-uwi. Bago nga umuwi nga kaninang brother-in-law ko, tinawagan ko siya na bumili ng pagkain ng mga manok. Hindi ko kasi napansin na paubos na pala yung mga pagkain ng mga manok sa lalagyan nila. Saktong-sakto nga yung pagtawag ko sa brother-in-law ko na nakasakay na raw siya at pinababa ko siya uli para bumili ng pagkain ng mga manok. Sa terminal lang nga siyang sakto noon. Medyo wala pa nga mga pasahero kaya bumili muna siya. Yung pinabili ko nga pala mga mare, payoto nga at yung chicken layer. Payoto na nga pala yung pinabili ko kasi malalaki na rin yung mga sisiw. Old na nga sila kaya dapat na natin palitan yung pagkain nila. Doon sa malalaki ay chicken layer mga mare. Kung hindi nyo alam mare, ang chicken layer ay para sa nangingitlog ng mga manok. Kung gusto nyo consistent ang pangingitlog ng mga manok ay pakainin nyo yung chicken layer at painumin nyo rin ng egg 1,000. Kaya naman nga nangingitlog sila araw-araw. Pero hindi sila talaga naglilimlim mga mare. Kaya kailangan ko talagang bumili nga sa TikTok shop ulit ng incubator. Naligo na pala ako nitong oras na ito mga mare. Around 3 PM na yan. Nahugasan ko lang nga yung patukaan ng mga manok dyan. Wala pala akong makuha mga maring brush dyan. Kaya hindi ko sila mabrush. Lalagyan ko na nga ng bayoto yung kainan ng mga manok dyan. Medyo makukulit nga yung mga manok ko kaya tinapunan ko silang kaunti sa lupa. Naglagay nga pala akong Primoxel dyan para hindi sipunin o magkasakit yung mga manok. Dalas kasing umulan dito sa amin at malamig na rin. Lagay din pala ako ng Vitamin Pro upang maging malakas nga silang kumain. Hindi rin sila magkasakit. Ito pala ang paraan ko sa pagpapakain sa mga manok ko mga mare. Lalagyan ko itong ng kaunting tubig. Medyo mamasa-masa ang paggawa ko sa pagkain nila upang matunaw nga yung mga vitamins at mahalo sa pagkain nila. Minsan kasi kinakayas nila ito at nagkakalat. Medyo basa ko nga ito pinapakain kasi nauubos nila. At kung makikita nyo nga mga mare, tingnan nyo at mababalasik ang mga ito.
ito. Iiwasan ko na ngang magkulang na naman sila kasi 11 peraso na lang ang mga ito. At ganun din nga ang ginawa ko dun sa malalaking mga manok. Hugasan ko na rin nga yung pakainan sa kanila. Yung maliit na nga yung kainan nila kaysa dun sa maliliit, talagang malaki kasi marami sila. Pagigising ko lang nga pala mga mare sa panahon na ito. Lagyan ko lang sila ng sapat na pagkain sa bawat kainan. Dalawa yung lalagyan ko ng pagkain kasi malalaki na talaga yung iba. Para sa mga malalaking manok, Bitmin Pro lang yung nilagay ko. Hindi na ako naglagay ng Primoxel kasi malalaki na sila, kaya na nila yung sarili nila. Nasako lang din nga pala mga mare yung kainan nila or yung pagkain nila para maging wet lang ito. Pag hindi kasi mga mamasa-masa, hindi nila nauubos ito at maraming tirale. Ganitong pamamaraan nga ay talagang nauubos nila yung pagkain nila. Simot nga mga mare, minsan kulang pa nga. Yung pasasalamat ko nga ngayong araw mga mare kasi lumabas ang haring araw. Medyo marami-rami rin nga akong nagawa ngayong araw. Siya nga pala mga mare, bukas ko na ipagpapatuloy ang paglalaki ng bakod. Wala kasi akong mahanap na magiging katulong sa paglagay ng bakod kasi umalis din yung brother-in-law ko. Dito samahan nyo nga ako, tara. Papakita ko nga pala sa inyo mga mare yung munting tanim ko. May mga bago kasi ako ngayon tanim na gulay mga mare. Alam nyo ba yung ibang mga tanim kong mga gulay nagkasilunod sila kasi isang buwan na dito talagang umuulan. Makikita nyo nga mga mare sa harapan ko ay talagang taniman na dito ng palay. Diba medyo baha pa yung ibang garden ko dyan. Yung parte talaga sa unahan ay marami pang tubig. Dito nga sa kanto nilagay ko yung mga halaman. Kaya naman kung makikita nyo yung kamatis ay malusog na. Marami na rin nga palang dahon yung sitaw. Unang pagtanim ko nga ng sitaw, marami akong na-harvest. Dahil nga maraming tubig sa parte sa unahan, talagang namatay yung mga sitaw ko. Lalagay din nga pala akong fertilizer or abono para dyan. Ito rin nga pala mga gulay ay naisipan kong itanim dahil sa tag-ulan. Itong mga gulay ngang itong mga mare ay talagang tumatagal sa tag-ulan. Ipapakita ko rin sa inyo na busy yung mga manok ko sa pagkain. Ang lalakas nga nitong mga manok na itong kumain. Tutuwa lang ako sa kanila kasi ang lalaki nilang mga manok. Bangan ko na rin nga pala ang pag-alaga ng mga manok. Yun, naboring din nga ako kasi puro garden na lang ako. Kaya naisipan ko na rin nga pagkakatapos mag-garden ay magpapakain ako ng mga manok. Dami ko rin sa kanilang pinagdaanan mga mare. Tuto na rin nga ako kung paano alagaan ng mga manok. Alam nyo naman mga mare, hindi talaga ako sumusuko. Lahat talaga ng bagay talagang ginagawa ko. Kung patuloy ka nga maring nanonood dito, mag-follow at share ka na rin ng mga video ko dahil sa katapusan mamibigay ako ng GCash.